May nagmamasid sa iyo, mula sa mga anino, mula sa likod ng iyong mga takot. Maligayang pagdating sa Whisper in the Dark. Handa ka na ba matakot? Mainit ang hapon sa isang mataong kapehan. Nakaupo si Marco, 25 taong gulang, matipuno at puno ng kumpiyansa. Kilala siyang babero sa lugar, hindi niya tinatapos ang mga relasyon, palaging ginagamit ang mga babae at iniiwan lang. Salaitan niyang nilalandi ang mga dalaga sa paligid para lang sa pansariling kasiyahan. Nasa kabilang mesa naman si Tio Emer, na siya namang tiyuhin ni Marco. Tahimik siyang nagmamasid habang pinapanood ang kilos ng kanyang pamangkin. Alam niyang iba ang ugali ni Marco, at tila hindi niya maalis ang pagkabahala sa katawan at pag-iisip niya. Lumapit si Tio Emer kay Marco, naglalakad ng may katatagan. Tio Emer, Marco, babero ka talaga. ngumiti si Marco ng may pagmamayabang. Marco, ano naman, Tio? Hindi naman ako nagpapanggap. Ang buhay para lang pagsaya-saya. Hindi lahat ay seryoso, di ba? napailing si Tio Emer pero hindi nagpakita ng galit. Alam niyang mahirap gamitin ang mga kombinasyon para magbago ang pamangkin, pero determinado siyang subukan. Marco, Tio, ang babae, pangkantot lang yan. Tsaka, nasarapan naman sila sa akin, di ba? mayabang ang ngiti niya. Tawa si Tio Emer sa sagot ni Marco. Tio Emer, Oh my God! Sige, siguro nga eh. Pero, Marco, alam mo ba ang kwento ni Clara? tumigil si Marco at muling tinignan si Tio Emer ng may bahagyang pag-usisa. Marco, Si Clara, ano naman ang kwento niya, Tio? Tio Emer, Pakinggan mo muna, anak. May mga bagay kasi na hindi mo makikita sa isang gabi lang, lalo na kung hindi ka nakinig sa kanyang kwento ng buo. noong taong 1950, sa isang tahimik at simpleng barangay sa bayan ng Colon, Cebu, bahagi ng malawak at makasaysayang rehiyon ng Visayas, naninirahan ang isang babaeng nagngangalang Clara. Isa siyang mapagmahal na asawa at mabait na tao, kilala sa kanilang lugar bilang haligi ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kahirapan noong panahong iyon, buong puso niyang inaalagaan ang kanilang munting tahanan at ang mga taong minamahal niya. Si Clara ay hindi lamang mabait kundi matatag rin. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kapitbahay dahil sa kanyang pagkamaawain at kababang loob. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang puso at tapat na pag-ibig, isang araw ay dumating ang isang trahedya na magbabago ng lahat. Isang grupo ng mga masamang lalaki ang pumunta sa kanilang kubo nang walang paanyaya o babala. Sa harap mismo ni Clara, walang awa nilang pinatay ang asawa niya. Sa gitna ng takot at pagdurusa, hindi doon nagtapos ang kanilang kalbaryo. Pinagsamantalahan si Clara, ipinasapasa siya ng mga salarin, sinamantala sa pinakamadilim na paraan. Sa kabila ng mabigat na pagsubok, nanatili siyang matatag kahit gaano kahirap ang pinagdaanan. Sa kasawiyang palad, sa huli ay pinatay din siya. Sa kabila ng katotohanan ito, ang mga salarin ay nanatiling malaya, hindi sila nakulong o hinatulan para sa kanilang ginawa. Ang trahedyang ito ay naging isang mapait na alaala, isang kwento ng kawalang katarungan na nanatiling bahagi ng kasaysayan ng kanilang barangay at bayan sa Cebu, Visayas. Clara, mahina ngunit determinado, Demonyo, ikaw na nagtataglay ng kapangyarihan sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan, pakinggan mo ang hiling ko. Ibabalik mo ba ako sa mundong kay iniwan ko? Pagbigyan mo ang hiling ko. isang madilim na ulap ang dumilim sa paligid, ang hangin ay biglang humina. Isang anino ang lumitaw sa harap ni Clara, isang nilalang na hadahad lang ang anyo. May naglalagablab na mga matang pula,
May dalawang sungay na mahaba at matutulis, may mga pangil na apat, dalawa sa taas at dalawa sa baba. Napakapangit ang mukha, demonyo, malalim, malamig na tinig. Clara, anak ng gabi, ang buhay ay hindi basta-basta na ibabalik. Ano ang iyong handang ialay kapalit ng iyong pagbabalik? Clara, huminga ng malalim, hindi takot ang aking kaluluwa. At ang kaluluwa ng mga biktima ko, handa akong ialay ang aking katahimikan at kapayapaan basta muling mabigyan ng buhay upang ipaghiganti ang mga gumawa sa akin ng kasamaan. Demonyo, tumawa ng malakas. Mabuti, ang iyong alay ay katanggap-tanggap. Ngunit mag-ingat ka, Clara. Ang pagbabalik mo ay may sumpa. Ang galit mo ay magiging apoy sa impyerno na susunod hindi lamang sa mga taong nagkasala, kundi pati na rin sa mga inosente. Isang matinding kidlat ang ikot sa hangin, pumasok si Clara sa isang balintataw ng dilim at liwanag. Ang kanyang anyo ay nagbago, isang multo na may puting damit na may mga dumit dugo, mga matay nangingitim ngunit nagliliyab ng galit. Nagising si Clara mula sa kanyang pagkamatay, mula sa lupa bumangon dala ang sumpang hindi mapawi hanggat lahat ng nagkasala ay makaranas ng kanyang paghihiganti. Clara sumigaw ng malakas Sisihan ninyo ang ginawa nyo sa akin, at sa pamilya ko. Umulog ng malakas at umulan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bar at mahinang musika, isang bayan sa Cebu, Visayas, si Clara ay tila isang babae na buhay pa, maganda, maiksi ang damit na kulay itim na may nakakaakit na buka sa dibdib, at makikita ang maputi at malambot na mga heta. Maputing balat niya sa dibdib at nakatayong dalawang mga suso. Maakit ka talaga kay Clara, hindi na mahahalata ang kanyang anyong multo, para siyang isang dalagang naghahanap ng kasama sa kama, magbembangan. Lumapit ang isang lalaki, nasa kalagitnaan ng edad, medyo palabiro ngunit may malamlam na mga mata. Isang babaerong lalaki na naghahanap ng bembangan. Lumapit siya kay Clara at ngumiti, nagpakyut kay Clara. Hi, miss. Mukhang maganda kang makasama. Ikaw ba ang bagong pasok dito? Ako nga pala si Dante, regular na bumibisita rito. Nagtrabaho pala ako sa bangko. May kasama ka ba, miss? Ako nga pala si Clara. Ganun ba? Pwede rin ganyan. Nag-iisa lang naman ako ngayon, naghahanap ng kausap at kaunting aliw. Sige, maingay ang lugar na ito. Gusto mo ba sumama sa akin sa sasakyan? May mas magandang lugar akong alam na tahimik kung saan pwede tayong magkwentuhan ng mas maayos at makasama ka ng solo. Sa kuryosidad at kakaibang aura ni Clara, pumayag siya. Sumunod siya sa lalaki papunta sa labas ng bar, patungo sa sasakyan. Ang nasa isip ni Dante ay matikman at makontat si Clara, habang tinitigan ng may pagnanasa at napakagat ng labi ito. Ang nasa isip niya ay madali lang napasama ang babae. Hindi alam ng lalaki na si Dante ang babaeng kausap niya ay daladala ang isang sumpa, isang multong nagbabalik upang maghiganti, at ang tahimik na lugar na pupuntahan nila ay hindi lamang magiging santuaryo, kundi magiging entablado sa kanyang kamatayan at paghihiganti ni Clara. Ang buong akala ni Dante ay maging biktima niya si Clara sa pagiging babaero niya, subalit kabaliktaran ng katotohanan, siya pala ang maging biktima ni Clara. Huminto ng sasakyan sa gilid ng isang madilim at tahimik na kalsada na malayo sa mga bahay. Tahimik ang paligid, ang malamig na hangin ay dumadaloy sa mga punong kahoy na nakapaligid. Tumitig si Dante kay Clara habang nasa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Clara na may pagkana at pagnanasa. Si Clara naman ay ngumiti ng mapanukso, ngumunguya ng kanyang labi na nagpapakita ng bahagyang kagat.
Sige Dante, ipasok mo. Diin mo pa magpakasaya ka sa katawan ko, sa'yo lang ang katawan ko. Bilisan mo pa. Kagatin mo ang dalawa kong dibdib. Sige, kantot pa Dante. Oh Clara, bilisan ko pa. Ang sarap mo Clara, oh. Oh? Wow, labasan na ako Clara. Bigla ang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Ang kanyang maganda at mapang-akit na anyo ay naglaho, pinalitan ng isang malamultong imahe. Mapatla ang balat, nagyayelong mga mata, at mga kaluluwang puno ng galit na sumisiklab mula sa mga puwet ng dilim. Tumindi ang dilim sa loob ng sasakyan. Napahagulhol si Dante sa takot. Sumigaw habang inilalayo ang sarili. Dante, sigaw, ano? Ano yan? Sa isang iglap, nawala ang ganda ni Clara. Ang huling pagbabalik niya sa mundo ay may dalang sumpa, isang anyo na nagudyok ng takot at kamatayan sa sinumang haharap sa kanya. Mamatay ka Dante, huwag kang lalabas ng sasakyan. Halika Dante. Diba, gusto mo ang katawan ko? Heto ang katawan ko. Binaboy ninyo ang pagkatao ko, kaya dapat kang mamatay Dante. Mamatay ka. Mamatay ka. Kinabukasan natagpuan ang katawan ni Dante sa loob ng sasakyan nito. Sobrang karumal-dumal ang nagyari nito. Ang katawan ay namumutla, parang sinipsip ang lahat ng dugo sa katawan nito. Ang dibdib naman ay warek, nakabuka at nawawala ang puso. Ang mga taong nakakita sa bangkay hindi alam kung anong klaseng hayop ang pumatay nito. Nag-umpisa na ang pagkitil ng buhay ni Clara. Demonyo! Sige Clara, yan na dami mo ba ang buhay na alay sa akin? Para dadami ang mga lingkod ko dito sa impyerno. Mga kaibigan, may karugtong pa ang paghihiganti ni Clara. Abangan ang susunod na kabanata, mas lalong lalalim ang kanyang galit at ang mga pangyayaring magpapatindi sa kwento. Huwag palampasin. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell sa YouTube channel na Whispers in the Dark para lagi kayong updated sa mga nakakakilabot na kwento. Ito lang ba ang natitira? O may ibang nakatago?